Ang ebolusyon ng tao. Isang kwento ng pag-ibig, kapangyarihan, at pagbabago ng lahi. Sa paglipas ng panahon, nagbago ang mundo, at kasama nito, ang tao. Ngunit sa gitna ng ebolusyon, may iisang tanong na nananatili. Hanggang saan ang kaya mong baguhin, para mabuhay at magmahal? Huwag kalimutang mag-like, comment, at subscribe para sa susunod na kabanata. Pakinggan mula umpisa hanggang dulo para sa buong karanasan ng kwento. Kabanata 3373 hanggang Kabanata 3374. Kabanata 3373. Nagsimulang kumunat ang noo ni Chinshu. Mukha siyang miserable. Habang ginagawa niya iyon, may naramdaman siyang kumikilos at tumatalon sa gitna ng kanyang kaluluwa. Sa lahat ng paraan, lalo nitong pinapangit ang mukha ni Chinshu. Buwisit. Ang itim na kristal na baluti sa katawan ni Chinshu ay umiikot ng parang baliw. Hindi ito makontrol. Katsa. May mga bitek sa buong baluti ni Hansen. Sa loob ng mga iyon, may pamilyar na kapangyarihang umiiral. Siya iyon. Nakaramdam si Hansen kung ano ang pamilyar na lakas na iyon. Ito ang presensyang naranasan niya nang mayroon siyang Geno prototype armor. Nang ang kalooban na iyon ay pumasok sa itim na kristal na baluti ni Hansen, ang itim na kristal na nakapaligid sa kanya ay naglabas ng kakaibang uri ng kapangyarihan. Naging isang bagay itong makakatulong kay Hansen. Masaya si Hansen sa nangyari. Mabilis siyang nagtipon ng lakas at sumuntok kay Chinshu sa harapan niya. Tinanggap ni Chinshu ang suntok na nagpalipad sa katawan niya pataas sa kalawakan. Lumipad ang katawan niya ng 400 milya bago ito muling bumagsak. Nanigas si Chinshu. Tinitigan niya si Hansen na may hindi makapaniwalang tingin. O, mas tama, hindi niya talaga tinitingnan si Hansen, tinitingnan niya ang itim na kristal na baluting suot ni Hansen. Chaos, sumuko ka ba sa pakikipaglaban sa akin gamit ang Geno prototype para sa kanya? Mukhang nagulat si Chinshu. Tumigil siya sa lahat ng galaw. Nagsimula siyang magmukhang galit habang nakatitig kay Hansen at sa itim na kristal na baluti. Naghiwa-hiwalay ang itim na kristal na baluti ni Hansen. Pagkatapos nitong mahulog, muling nabuo ang sarili nito. Naging isang baluting walang katawan na mas angkop isuot ng isang babae. Ang baluti ay gaya ng unang nakita ni Hansen noong simula, ngunit mas buhay ito ngayon. Tumingin ang babaeng suot ang itim na kristal na baluti kay Chinshu at sinabi, "Ikaw ang pinakamasamang kontrabidang nakaharap ko. Wala kang ginagawa kundi puro kalokohan. Pilit kang pumapasok sa mga lugar na hindi para sayo, tapos tinaasan mo pa ang patong ng sitwasyon. Pagkatapos ng lahat, puro reklamo ka pa. Bakit ka nagrereklamo? Hindi ba ito mismo ang gusto mo? Hindi ba ito ang gusto mo at ng lahat ng nangyayari dito? O ayan, nasa'yo na." Pagkatapos noon, tumingin ang babaeng suot ang Black Crystal Armor kay Hansen at nagsabing, "Hansen, tingnan mo nga. Nagkita na naman tayo. Ikaw ba ang pinuno ng God Chaos Party?" Kahit alam na ni Hansen ang pagkakakilanlan niya, tinanong pa rin niya ito. "Ako si Chaos," sagot niya. "Ang kalooban ko ay nasa iyo. Nakita mo na ang bakas ng aking kaluluwa. Dapat kilala mo na ako." May gustong sabihin si Hansen pero nauna na si Chaos. Hindi ito ang oras para mag-usap. Patayin na natin siya ngayon. Ito ang pinakamagandang pagkakataon natin. Bago pa nakapagsalita si Hansen, malamig nang sinabi ni Chinshu, "Chaos, isinuko mo ang kontrol mo sa Geno prototype. Akala mo ba kaya mo akong talunin gamit ang kakarampot mong lakas? Hindi ko kaya, pero kapag magkasama tayo, kaya natin," sabi ni Chaos. Lumapit ang katawan niya kay Hansen. Binalot si Hansen ng Black Crystal Armor. Habang ibinabalot ng armor si Hansen, narinig niya ang boses ni Chaos sa kanyang isip. "Hayaan mong ako ang kumontrol sa katawan mo. Napakalakas ng katawan na ito. Dahil sa kontrol ko at lakas na ito, kaya nating patayin si Chinshu na may suot na Geno prototype armor. Sa ganoon, hindi na kailangang lumaban si Bauer. Sige, anong kailangan kong gawin?" Wala nang duda si Hansen dahil para ito kay Bauer. "Ibigay mo lang ang katawan mo. Hayaan mong ako ang kumontrol." Umalangaw-ngaw ang tinig ni Chaos sa isip ni Hansen. Yumanig ang katawan ni Hansen. Nagsanib ito sa Black Crystal Armor. Naging parang transparent ang itim na baluti, katulad ng katawan ni Hansen. Para itong brilyanteng nagliliwanag na may banal na liwanag. Ramdam ni Hansen ang sarili niyang kalooban. Kontrolado niya ang katawan niya, pero may isa pang kaloobang kumokontrol dito. Kakaiba ang pakiramdam. Parang naglalaro ng video game gamit ang dalawang controller para sa isang karakter. Pero hindi siya mismo ang kumokontrol. Ramdam lang niya ang lahat. Mukhang naramdaman ni Chinshu ang malaking banta. Naging seryoso ang mukha niya. Umiikot ang kapangyarihan ng Black Crystal Armor at itinaas niya ang lakas sa sukdulan.
Chaos. Ikaw talagang batang pasaway. Palagi kang matapang, pero mukhang mas mataas pa rin ang tingin ko sa'yo kaysa sa nararapat. Napaka-inosente mo pa rin kung akala mong ang maliit na katawang iyan ang makakatalo sa akin at sa Geno Prototype Armor na napakaganda sa akin. Lalong lumakas ang kapangyarihan niya. Ang espasyo sa paligid ay umikot at nag-iba ang hugis. Puno ng kakaibang mga ilusyon ang paligid niya, isang parang mirage. Malamig na tugon ni Chaos, ikaw ang inosente. Ako ang lumikha ng Geno Prototype Armor. Walang mas nakakaunawa nito kundi ako, pero hindi mo alam kung gaano nakakatakot ang katawang ito. So what? Kahit malakas pa ang katawan niyang yan, akala mo ba kaya niyang basagin ang huling yugto? May pang-uuyam na tanong ni Chinchu. Posible ang lahat, malamig na sagot ni Chaos. Tumapak siya pasulong. Sa isang tapak niya, parang sumunod ang buong mundo. Ang transparent na lakas ay umaban papunta kay Chinchu. Ikaw nga ang lumikha, pero isang tao lang ang kayang gamitin ang buong lakas nito. Ako iyon. Hindi umurong si Chinchu. Sumabog ang lakas niyang itim. Nagbanggaan ang dalawang kapangyarihan sa ika-33 langit. Naging kalahating itim at kalahating transparent ang buong mundo sa paligid. Tama ka, sabi ni Chaos. Ikaw lang ang makapagpapalabas ng buong lakas ng armor, pero hindi mo pa iyon naaabot. Suot mo man ang armor, hindi pa rebot class ang katawan mo. Hindi mo pa nagagawa ang huling hakbang. Kaya ngayon, mamamatay ka. Hindi ka mare-reincarnate. Tumapak siyang muli. Katcha. Nagsimulang maghiwa-hiwalay ang itim na kalahati ng mundo. Nagpatuloy si Chaos. Sa bawat hakbang niya, mas maraming itim na lakas ang nababasag. Patuloy na sumasabog ang lakas ni Chinchu ngunit hindi niya mapigilan si Chaos. Paano posible ito? May katawan bang kayang gumawa ng ganitong hakbang? Nagbago ang mukha ni Chinchu, pero bigla siyang ngumiti. Hindi na ako nagtataka. Si Warner nga pala ito. Chinchu, mamatay ka. Hindi na nagbigay ng pagkakataon si Chaos. Tumapak siya at gumuho ang madilim na kapangyarihan. Nagbitak ang Black Crystal Armor ni Chinchu, halos mabasag. Tumama ang kamao ni Chaos sa ulo ni Chinchu. Parang ang buong mundo ay nasa likod ng suntok na iyon. Napakalakas nito. Pinipigil ng buong mundo si Chinchu, ngunit nakatayo pa rin itong matuwid. Hindi siya natakot. Ngumiti siya at ipinikit ang mga mata. Chaos, ang makakapatay lang sa akin ay si Warner. Utang ko iyon sa kanya. Mamatay ka na, sigaw ni Chaos. Hindi tumigil ang kamao. Beats. Pagtatama na sana ang kamao ni Chaos sa ulo ni Chinchu, bigla itong huminto. Nanginig ang katawan ni Chaos. Oh, hindi. Nararamdaman ni Hansen ang nangyayari. Ito ang kalooban ni Warner. Hindi lang kay Hansen ang katawan, kay Warner din, ang kapatid ni Chinchu. Napakarami na ang sinakripisyo niya para kay Chinchu, kaya hindi niya hahayaang gamitin ang katawan niya para patayin ang kapatid niya. Kabanata 3374. Pang! Kasunod ng malakas na kalooban, nagsimulang matuno ang katawan ni Hansen. Si Hansen, Warner, at Chaos ay naging tatlong magkakahiwalay na nilalang. Lahat sila'y lumipad sa iba't ibang direksyon. Biglang naglaho ang nakakatakot na kapangyarihan. Malamig ang tingin ni Chinchu. Muling gumalaw ang itim na kristal na baluti. Para itong demonyo sa harap ni Hansen na nakatutok ang daliri sa kanyang noo. Nanatiling naka-engage ang pure spirit body mode ni Hansen. Kumabog ang kanyang puso. Gusto niyang sirain ang mga batas ng universo at bawasan ang mga limitasyon. Sa kasamaang palad, kayang kontrolin ng kapangyarihan ng itim na kristal na baluti ang pure spirit body. Ang buong espasyo ay hindi nakawala. Ang spirit body ni Hansen ay hindi makaalis. Alam niyang ito na ang sandali ng siyang buhay o kamatayan. Walang pagdududa, pinagdikit ni Hansen ang kanyang mga ngipin at lumabas sa pure spirit mode. Ang kanyang Xenogeneic battle body ay sumabog sa kapangyarihan. Binalot ng Dunction armor ang kanyang katawan. Binasag ng Story of Genes ang mundo at lumikha ng puting apoy na mabilis na pumalibot sa kanya. Kumulo ang Blood Pulse Sutre sa kanyang dugo. Nagpakawala ng nagyayelong lamig ang Jad Escan. Inilabas ni Hansen ang buong lakas at iniharap ang kamao sa daliri ni Chinchu. Damay kitang daliri sa dulo ng kanyang daliri. Nagdulot ito ng pagiging bato ni Hansen. Hindi niya mapigilan ang kapangyarihan niyang humampes kay Chinchu. Malamig na tumingin si Chinchu kay Hansen. Sinabi ko na sayo na ang Geno Prototype Armor ay pinagmula ng buong universo. Kahit gaano mo pa ito baguhin, basta nasa mga batas pa rin ito ng universo, malilimitahan ka ng Geno Prototype Armor. Kung gusto kitang mabuhay, mabubuhay ka. Kung gusto kitang mamatay, mamamatay ka. Kahit sinabi iyon ni Chinchu, hindi na niya kailangang gawin pa. Alam iyon ni Hansen. Dati siyang nagkaroon ng Geno Prototype Armor.
Ginamit niya iyon para i-evolve ang mga nilalang at beast souls. Hindi rin iyon nangangailangan ng enerhiya mula sa kanya. Ngayon niya lamang lubos na naisip kung hindi iyon ang pinagmulan ng universo na kayang balutin ang lahat ng gene message sa universo, hindi niya iyon magagawa. Habang nakaharap sa napakalakas na kapangyarihan, napakahirap para kay Hansen na labanan iyon. Kung gusto mong sipsipin, papayagan kitang sipsipin. Hindi umatras si Hansen. Sa halip, umabant siya. Lumilipad ang kanyang mahabang buhok. Nagwawala ang buong battle body niya. Inaabsorb niya ang sariling kapangyarihan upang subukang igupo si Chinchu. Lumilipad ang mga spell ng itim na kristal na baluti. Kahit gaano kalakas si Hansen, maa-absorb iyon ng baluti. Habang lumalakas si Hansen, lalo ring lumalakas ang itim na kristal na baluti. Para itong halimaw na patuloy na nag-i-evolve. Ang anumang kapangyarihan na tatama rito ay magiging nutrisyon na magpapalakas dito. Hindi nasaktan si Chinchu ng kapangyarihan ni Hansen. Ang tanging nagawa niya ay palakasin ang itim na kristal na baluti at tulungan si Chinchu. Bagaman mabilis lamang itong nangyari, naramdaman ni Hansen na nauubos ang kanyang katawan. Para siyang mauubos hanggang huling patak. Sinabi ni Chinchu, para umabot ka sa ganitong level ng ebolusyon, aaminin kong hindi ka naman ganoon kasama. Dahil inalagaan mo si Warner dati para sa akin, bibigyan kita ng pagkakataon na muling isilang. Sa susunod, huwag mo nang gawing kaaway ang sarili mo. Itinaas niya ang isang kamay at ginawa itong kamao. Tinarget ang ulo ni Hansen at inatake iyon. Hindi. Biglang sigaw ng isang boses. May isang taong sumugod at hamarang kay Hansen. Si Warner iyon, na nahiwalay kay Hansen. Malinaw ang katawan ni Warner. Unti-unti itong bumabalik sa pagiging itim. Malinaw na ang Witch Warner na kalooban ng umaako at pinapalitan ang kalooban ni Chin Warner. Kuya Chinchu, nakikiusap ako. Huwag mo siyang saktan. Pakawalan mo siya. Kung ayaw mo, hindi ko na siya muling makikita. Nakaharang si Warner kay Hansen at patuloy na nagmamakaawa. Nang makita ni Chinchu ang mga luha ni Warner, ibinaba niya ang kamao. Bigla siyang naging malambot. Hinaplos niya ang buhok ni Warner at sinabi, Warner, kung gusto mo siya ng ganito, gagawin ko ang kahit ano para sayo. Ibinalik niya ang daliri mula sa kamao ni Hansen. Hinawakan niya ang bewang ni Warner at lumipad palayo. Kuya Chinchu, salamat. Susunod ako sayo mula ngayon, sabi ni Warner. Pagkatapos ay tumingin siya kay Hansen at sumigaw, bilasan mo. Umalis ka. Huwag ka nang bumalik. Dahan-daang hinihila ni Chinchu si Warner palayo habang sinasabi, tayo na, Warner. Paglingon ni Warner, ang kabilang kamay ni Chinchu ay naglabas ng tahimik na kapangyarihan. Matagal niya itong kinolekta, at bigla niya itong pinakawalan patungo kay Hansen. Hindi ganoon kadaling linlangan si Hansen. Alam niyang hindi siya basta palalayain ni Chinchu. Nang makita niya ang liwanag na may countless black spells na tahimik na lumalapit, kailangan niyang ipagsubang ang natitira niyang lakas. Sumabog ang tahimik na kapangyarihan. Nayanig ang buong mundo sa misteryosong lakas. Nasa bisig ni Chinchu si Warner kaya hindi niya naramdaman ang panganib sa likuran. Mabilis siyang inilabas ni Chinchu mula sa 33rd sky. Katcha! Katcha! Nagsimulang mabasag ang Dunction armor ni Hansen dahil sa matinding kapangyarihan. Nababali ang kanyang mga buto at napupunit ang laman. Kahit ang malakas na Xenogeneic battle body niya ay hindi kayang tiisin ito. Mula sa kalawakan, may dumating na itim na liwanag. Ito ang Black Crystal Armor na pagmamay-ari ni Chaos. Binalot nito si Hansen at sinubukang pigilan ang madilim na kapangyarihan. Ngunit si Chaos ay espiritu lamang at isinuko na ang Geno Prototype Armor. Kaunti ang kanyang lakas, at si Hansen ay mahina na. Hindi nila kayang pigilan ang pag-atake. Umuungol ang lahat ng buto ni Hansen. Ang baluti ay unti-unting nababasag. Mamamatay ako, naisip ni Hansen. Sumigaw siya at ginamit ang Break World na anyo ng Super God Spirit Body. Bigla niyang naramdaman ang kakaibang kapangyarihan sa loob ng kanyang katawan. Bigla nitong binaliktad ang lahat. Ang nakakatakot na pag-atake ni Chinchu ay biglang naging magandang sinag ng liwanag. Ultimate Egg. Naramdaman ni Hansen ang kapangyarihan. Matagal nang hindi gumagalaw ang Ultimate Egg. Akala niya na-refinean niya ito. Ngunit nandito pa rin ito at umiikot ng mabilis. Nasa loob mo pa pala ito. Swerte mo. Umalis na tayo, sabi ni Chaos. Hindi nagatubili si Hansen. Kinatig niya ang sarili at ginamit ang Super God Spirit Mode para makaalis sa 33 skies. May ultimate egg siya. Napakunot noo si Chinchu. Tumingin sa direksyon ng 33rd sky. Ngunit nang makita si Warner, hindi na siya bumalik. Nasa akin na ang Geno Prototype Armor. Kaya ko silang patayin anumang oras. Nagpadala siya ng mensahe. Ang mga nakakatakot na nilalang na sumusunod kay Chinchu ay kumilos.